Hello guys, papunta nga pala ako ng Denmark or Scandinavia region in Northern Europe. Nag-umpisa nga pala kami sa Prague Florence Central Bus Station at kasalukuyan na ako nasa biyahe ng mga oras na yan. Mula Prague ay dumaan kami papunta ng Dresden, Germany. Tapos ay ito ay magpapatungo papunta ng Berlin. Sa biyahe namin ay talaga napakadilim kaya hindi namin masyadong makita ang bawat ganda ng lugar na aming mga madadaanan. Huminto din kami sa Central Bus Station ng Berlin at ilang minuto lang ay umalis din agad kami at nagpatungo na nga kami sa ibang dadaanan ng bus na to. Banda dyan sa lugar na yan ay matatagpuan ang lugar ng Hamburg. Ito ay isa sa mga napakagandang lugar dito sa Germany. At pagdating nga dito ay kailangan namin sumakay ng isang yate or barko or ferry ang tawag dyan. Ngayon makikita nyo guys, ang daming mga nakasakay na malalaking sasakyan. Ibig sabihin napakalaki ng aming sinakyan na yan kasi sobrang lalaki ng mga sasakyan din na isinakay nila. Pati yung bus namin ay andyan din. Ngayon nga, pagdating namin doon sa barko ay bumaba kami at yon nagkape muna at papunta nga kami sa itaas kasi titingnan namin kung anong meron doon. Kasi unang beses kong makasakay ng barko na kagaya nito. And then ayun ang aming nakita guys. Medyo umuulan ng mga oras na yan at ang lakas ng usok ng pugon. Ayan, makikita nyo guys, medyo madilim pero yan yung alon. Hindi naman masyadong malakas ang alon. Kampante lang din ang takbo ng barko at hindi rin malikot. Kaya masyadong nag-enjoy kami. Pero hindi din masyadong mahaba naging biyahe namin dahil hindi naman kalayuan ito sa aming pinanggalingan. At ito nga, medyo maambon-ambon din. At nagbibideo lang kami ng konti at nagkukwentuhan dahil sila din pala ay unang beses lang din nakasakay ng barko na kagaya nito. At yun nga, kung mapapansin ninyo, meron din isa doong malaking barko na siguro pabalik na yun papunta ng Hamburg. Kasi patungo kami ng Copenhagen. Ayan guys, bali ang aming itatagal lang sa biyahe ay 40 minutes or 1 hour. Kaya bumalik na agad kami sa aming bus. Ayan, kung mapapansin niyo ay nakalagay ay Flexbus. Patungo yan ng Copenhagen. Bawat ano nga pala, boundary guys, ay nagkakaroon ng checkpoint kagaya sa may boundary ng Germany at Berlin. At sa Copenhagen din, meron din mga checkpoint na kailangan nyo ipakita lang ang passport at inyong residence card. Bali, meron ding ibang na-hold kaya pinababa sila. Ayun guys, nga pala kakaiba ang itsura ng building na yan at ito ang trend ng Copenhagen. Bali nakarating na kami ng mga oras na yan. Medyo maulan at basa na rin kami. Kaya ginawa namin, inantay na lang namin yung bus namin pero kailangan namin mag-antay ng mga isang oras bago dumating ang aming kasunod na bus. Kaya ayun nga guys, nagkuha lang kami ng mga magagandang video at alaala dito sa lugar na to dahil unang beses lang namin nakarating dito. Kung mapapansin niyo guys, ay napakaganda rin ng lugar na to. At kalimitan sa kanilang mga gusali ang kulay ay medyo maroon na bricks. At ito nga guys, bale patungo nga pala kami nito guys sa isa sa napakagandang tulay na The Great Belt Peaks Link. O ang tulay na ito, ayan, kung mapapansin niyo yung araw na yan ay meron silang mga arc doon sa taas. At dalawang beses na arc yan. Napakahaba ng tulay na yan guys at napakalaki at napakaganda rin ng lugar. Medyo lang maulan pero kabilaan na yan guys na view ay mapapansin niyo na puro dagat. Bale, ito nga palang katabi kong si Bay ay enjoy na enjoy at sa nakita niya kasi matagal kaming hindi nakakakita ng dagat kasi puro lupa lang naman doon at puro lake sa Czech Republic. Dito nga pala guys ay meron ding dagat at napapaligiran ng dagat ang Denmark. Ngayon guys, talaga nakakamangha ang tulay na ito kasi napakahaba. Bali guys, inabot ng ilang minuto bago natapos ang pagtawid namin sa tulay na ito. At bukod pa doon, mapapansin lang ninyo, talagang yung aming sinasakyan ay tuloy-tuloy lang din. Hindi na kami nagpalit ng ibang sasakyan. Ayan nga pala yung ibang ganda ng lugar dito sa Denmark. Bali guys, meron kami mga nakita na hindi na lang namin nakuhanan ng video. Talaga nakakamangha. Ito nga pala yung kadugtong ng tulay na yun. At ito yung isang arc na kadugtong ng tulay na yun. Kung mapapansin niyo, same lang naman ng design. Pero ito kasi ay nahahati yung gitna niyan. Ibig sabihin, once may dumadaan na malalaking barko, ay nahahati siya sa gitna para makatawid yung mga malalaking barko. Para hindi sumabit yung pinaka tambutso or pugon ng mga barko guys. Ayan. Yan guys, kung mapapansin niyo ang pakiramdam namin yan, ay para kami nasa London Bridge. Pero hindi naman siya London. Kumbaga sa ano ay Denmark Bridge. Nagpapatuloy pa rin kami sa pagbiyahe namin guys kasi nga eto malapit na rin namin marating yung kabilang dulo. At nang nakarating kami guys sa kabilang dulo ay nandito na nga kami sa Aros. Yan, makikita ninyo ang daming tupa, ang dami ng mga windmill
at napakaganda rin ng lugar guys. Bali ginagamit nila yung windmill na yan para kuhanan ng mga electricity. At marami din kami nakita ng mga solar panel. Siguro dahil malawak din ang lupain nila kaya sila nakakagawa ng mga ganong kuhanan ng electricity at napapakinabangan nila ng maayos. Kung mapapansin din ninyo dito guys ay halos ang mga kulay ng bahay ay ganyan. At napakaganda din talaga, ibang iba sa lugar ng Czech Republic. Maganda ang Czech Republic din pero dito ay panibagong kagandahan ang inyong makikita. Ang lugar na to guys ay madami din mga tindahan, napansin ko, at ang mga gusali nila meron ding mga building na matataas at usually talaga din sa kanila ang bahay ay halos yung mga bubong nila ay magkakasame lang ng kulay. Kaya nga pala guys, naghihila na kami ng maleta ng aking kasama si Bay at si Oliver na katukayo ko. Bali guys, naulan-ulan ng time na yan kaya medyo lang din kami basa ng konti. Pero after ng aming pagkaano ng Aros, sumakay na kami ng train at eto nga nakarating na kami ng train station ng Hobro. Dito ang lugar na aming pagtatrabahuhan guys. Kaya namangha din kami sa ganda ng lugar kasi napakaganda talaga na itsura ng lugar at ang mga bahay din magaganda din. Ayan nga pala si Manong Driver, shoutout sa iyo. Nga pala, kanina sumakay kami mula doon sa bus station ng Hobro dito sa Denmark. Tapos wala kaming cash. May cash noon kaso masyadong malaki yung value at walang panukli yung mamang driver. At ang ginawa niya, yan na kami siningil. Ganun ang bait ng mga dito, mga tao dito. Pati doon sa train station, kulang kami ng isang bayad sa isang pasahero. Hindi, tatlo kasi kami, dalawa lang yung nabayadan. Akala nila tatlo na yung nabayadan. Ngayon, pagdating namin sa train, nang dumating yung konduktor, na nakita niya dalawa lang, kaya sabi namin, babayadan na lang namin doon. Pero hindi na niya kami siningil. Pero syempre sa susunod, pipilitin namin magbayad kami na kung ilan yung sasakay. Kasi hindi rin namin alam. Akala lang nila kasi tatlo yung siningil sa kanila. Pero sinabi naman nila tatlo. Medyo nakakapagod din ang biyahe pero ang babait ng mga tao dito guys. Sobrang babait. At saka nga pala dito nag-i-English yung mga tao. Pero meron silang sarili lingwahe. Nakatuwa. Guys, bali yan dito kakarating lang namin sa aming location dito sa Denmark. Galing kami ng Czech Republic at eto, dito na kami sa Denmark. Kaya see you soon sa aking mga magiging vlog at sana huwag kayong sasawa sumuporta at masilip yung mga video ko. Maraming salamat. Yan o, bye! Yan, accommodation ko, yun, isa na yun. Yan ang aming accommodation o. Sa susunod ay accommodation tour naman guys.